Itanong kay Attorney Godfrey Acero Parale. Kung gusto ko nang makipaghiwalay sa asawa ko, anong legal na paraan ang pwede sa Pilipinas? Divorce, annulment of marriage, o declaration of nullity of marriage? Ano po ba ang pagkakaiba-iba nila? Ang divorce ay hindi pinapayagan sa Pilipinas. Sa usaping divorce, ang kasal na gustong ipawalang bisa ay balido mula sa simula at walang anumang depekto. Walang divorce law sa Pilipinas para sa parehong Pilipino. Exception: Article 26, Paragraph 2. Kung kasal ang Pilipino sa dayuhan, at nag-divorce ang foreigner sa kanilang bansa, pwedeng kilalanin ng korte sa Pilipinas ang bisa nito. Sa pamamagitan ng Judicial Recognition of Foreign Divorce Decree sa Philippine Court. Ang legal na pamaraan para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas ay dalawa. A. Annulment of marriage, valid ang kasal pero may depekto. B. Declaration of nullity of marriage, hindi balido ang kasal mula sa simula. Talakayin nating isa-isa para maunawaan. A. Annulment of marriage. Valid ang kasal sa simula pero may depekto. Basehan, Article 45, Family Code. Grounds for annulment. Isa. Lack of parental consent, age 18 hanggang 21. Kasal ng walang pahintulot ng magulang, Article 45, Paragraph 1, pwedeng mabaliwala ang depekto kung patuloy na magsasama matapos na maabot ang edad na 21. 2. Mental illness or insanity, Article 45, Paragraph 2, pwedeng ma-waive, kung patuloy na nagsama matapos magkaroon ng maayos na kaisipan. 3. Fraud, Article 45, Paragraph 3, Article 46 detailed definition, pwedeng ma-waive kung patuloy na nagsama kahit nagkaroon na ng kaalaman tungkol sa fraud o pandaraya. 4. Force, intimidation, or undue influence, Article 45, Paragraph 4, pwedeng ma-waive kung patuloy na nagsama ng mahigit 5 taon matapos mawala ang force, undue influence or intimidation. 5. Impotence permanent and incurable, Article 45, Paragraph 5. 6. STD serious and incurable disease, Article 45, Paragraph 6. Tandaan, valid ang kasal sa simula, pero maaaring pawalang bisa ng korte. Effect kung maaaprubahan ang petisyon, ang kasal ay parang hindi nangyari, retroactively void upon court declaration. B. Declaration of absolute nullity of marriage. Walang bisa ang kasal mula pa sa simula. Basehan, Articles 35 hanggang 38, 40, 41, 44, 52 hanggang 53, Family Code. Grounds for nullity. Isa, kasal kung saan ang isa o ang dalawang panig ay below 18 years of age kahit pa may consent ng parents or guardians. 2. Those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages maliban lang kung naniniwala in good faith ang isa o ang dalawang ikinasal na ang solemnizing officer ay tutuong may kapangyarihang magkasal. 3. Those solemnized without license, maliban kung ang ikakasal ay nagsama na ng 5 o mahigit pa. 4. Those bigamous or polygamous marriages maliban lang kung ang dating asawa ay nadeklarang presumptively dead. 5. Those contracted through mistake of one contracting party as to the identity of the other, halimbawa ang napakasalan ay yung kakambal ng tunay na groom. 6. Those subsequent marriages that are void under Article 53, dapat kung may naunang kasal, na napawalang bisa, maisaayos na muna ang partition at distribution ng property sa dating asawa at masettle na rin ang presumptive legitim o ang mamanahin ng anak sa una, bago pumasok sa panibagong kontrata ng kasal. 7. Incestuous marriage, Article 37, 8, void marriage by reason of public policy, Article 38, at siyam, psychological incapacity most commonly invoked ground, Article 36. Effect pag nag-grant ang petisyon, parang walang kasal kailanman, void ab initio. Tandaan, kahit ang kasal ay may depekto, valid until annulled, o walang bisa mula sa simula, void ab initio, kailangan mag-file ng petisyon sa korte para mapawalang bisa ang kasal o madeklara itong walang bisa. Habang walang order ang korte, balido ang kasal at hindi pwedeng magpakasal na muli ang sinumang natatali ng kasal. Nabanggit mo, attorney, na ang psychological incapacity ang pinakang commonly invoked ground, bakit po kaya? Ito ang pinaka-flexible at pinakamalawak na ground.
Iba ito sa ibang grounds, like minority, lack of marriage license, bigamy, incest, etc., na specific at limitado. Samantalang ang psychological incapacity ay malawak at maaaring sumaklaw sa maraming sitwasyon tulad ng extreme immaturity, irresponsibility, infidelity or serial cheating, addiction, abandonment, emotional abusiveness, inability to perform essential marital obligations. Kaya maraming nagkakahiwalay na mag-asawa ang nakikita ito bilang pinakaakmang legal na daan. Karagdagan, ang karamihan sa grounds for nullity or annulment sa Pilipinas ay bihirang mag-apply sa ordinaryong tao. Halimbawa, lack of marriage license bihira. Bigamous marriage hindi naman lahat dalawa ang asawa. Fraud must be a very specific type of fraud only, like pretending to be pregnant. Insanity dapat malinaw at medically proven. Force or intimidation mahirap patunayan. Dahil dito, psychological incapacity ang nakikita na mas akmado sa tunay na nangyayari sa marriage. Salamat po, attorney. Malinaw na po sa akin. Based po sa iyong paliwanag, psychological incapacity rin ang nakikita kong akmadong ground sa sitwasyon ng aming buhay mag-asawa. Sa atin pong mga tatay at nanay, ipaglaban po natin ang ating mga asawa, huwag po tayong basta bibitaw sa mga pagsubok. Napakahalaga na buo ang ating tahanan, maliban na lang kung talagang umabot na sa sukdulan. Maraming salamat po, ang inyong lingkod, Attorney Godfrey Acero Parale. Hanggang sa muli, kung meron po kayong natutunan pakipindot naman po ang like at ang share.